Maraming mga dialysis patients, maraming pasyente, maraming mga gusto magpa-kidney transplant ang takot. Kung saan sila kukuha ng gamot, kung saan sila kukuha ng pera para may pambiling gamot. Ayun yung wino-worry nila na ayaw nila magpa-transplant dahil hindi nila kaya gastusin, dahil mahirap lang sila. Pwes, maniwala kayo sa hindi rin po ako mayaman, wala po akong trabaho that time, pero nakapag-survive ako. Until now, 13 years na po ang kidney transplant. Kung gusto nyo matuto, panoorin itong video na to at tapusin nyo po. Pero bago ang lahat, ako si John, 13 years kidney transplant. Itong video na to, may share ako sa inyo. Ito yung quotation ko as of October 4, 2023. For almost 13 years kong kidney transplant, ganito na po yung quotation ko, 11,393.25 as of October to. Kung bibiling ko lahat yan sa cash sa NKTI, kung may available silang gamot, aabot ng 11,393.25 less PWD. Kung may PWD kayo or may senior kayo, mababawasan pa yan. Kung makikita nyo, andito yung mga anti-rejection medicine. Ito yung pinakamahal, yung dalawa. Itong cyclosporin ko, which is Neural. Itong mycophenolate, which is ito yung CellCept ko. Ay yung dalawang anti-rejection ko. Then the rest, mga pang BP ko, pang maintenance ko, pang araw-araw. Well, bakit ko sinasabi yung quotation ko kung magkano? Bilang 13 years kidney transplant. Marami rin sasabi dyan, 13 years ka ng kidney transplant, bakit ang mahal pa rin ng gamot mo? Bakit sobrang laki pa din? Tagal mo ng kidney transplant. Hindi ba bumababa yung gamot na binibili mo? Depende po sa kondisyon ng isang kidney transplant. Tulad ko, meron na akong mini-maintain na bumaba ang BP ko, kaya meron mga pang BP, and depende rin po sa creatinine and then sa mga laboratory kung kailangan bang ibaba yung dose ng anti-rejection o hindi. Then marami rin nagsasabi at marami ding natatakot kasi may mga nakakausap ako na mga nagda-dialysis na may mga kidney failure. Natatakot sila mag-kidney transplant kasi baka hindi nila kayang gastusin after ng kidney transplant kasi marami silang naririnig sa mga ibang dialysis patients na naku, hindi mo kakayanin yung gastusin sa sa pagpapatransplant kasi after ng transplant mo meron pang iniinom na gamot which is yung anti-rejection niya. So yung mga tao nagkakaroon ng maling pagkakaintindi na ay hindi na ako magpapatransplant kasi mahal yung gamot, baka hindi ko kayanin, hindi ko alam kung saan kukunin, hindi po ako mayaman. Ayun po yung mga lagi nilang iniisip na hindi nila kakayanin. Sa totoo lang po, ako po hindi po ako mayaman, wala po akong ganung kalaking pera, pero totoo rin po na umaabot po ng 60,000 to 80,000 or more than pa yung mga anti-rejections and then yung mga gamot na iniinom nyo, lalo na kapag bago ka pa lang na kidney transplant. For 1 year or 6 months, mahal pa yung gamot niya. Take note lang po, sinasabi ko ito para sa mga gusto magpa-kidney transplant, sa mga nagda-dialysis na may pangarap na ma-kidney transplant. Ito po, sasabihin ko po sa inyo, wag po kayong matakot. Sinasabi ko po sa inyo to para magkaroon kayo ng idea. Ito po, nanggagaling na po sa akin. Ako na po nagsasabi sa inyo na tulad nyo, ako rin po, hindi po ako mayaman. That time, binata po ako noon, wala po akong trabaho, umaasa lang po sa magulang ko. Pero, hindi po ibig sabihin na ang quotation is umaabot ng 60 to 80,000. Maglalabas po kayo ng ganong kalaking amount na 60,000, 80,000. Hindi po ako naglalabas ng worth 60,000 cash. Dahil wala po ako noon, ang ginagawa ko po, ginagamitan ko po ng guarantee letter. Humingi ako sa congressman namin, sa senator, sa party list, sa mayor, at kung sino-sino pang pwedeng lapitan natin na government agency. Tuturuan ko po kayo para magkaroon lang po kayo ng idea. Ito po sinasabi ko para po sa mga wala pa pong idea. Kung may idea na po kayo, okay lang po kahit di po panoorin or pwede rin yun po i-share. Kapag may guarantee letter na ako, pupunta ako sa pharmacy ng NKTI. Yung guarantee letter na yun, good as cash na yun, yung po yung bibili kong gamot, tulad po ito dati, yung itong cyclosporin kong Neural. Before, hindi po ako CellCept, ang gamit ko po Certican. Thankful po ako na sa pharmacy po ng NKTI, may available po na gamot ko, yung anti-rejection. Kaya ginagamitan ko po siya ng guarantee letter. Buwan-buwan nakakakuha po kami ng gamot. Noon po kasi nakakakuha kami kung magkano yung guarantee letter namin, which is, for example, 30,000 yung guarantee letter. Nakukuha namin yung 30,000. Ngayon kasi, naiintindihan ko yung pharmacy tsaka yung NKTI na hinuhold nila for 1 month. Kasi marami rin kasing umaabuso, marami nang aabuso na binibigay ng NKTI at ng government. Alam niyo siguro ibig sabihin ko, pag-uusapan natin yan sa susunod. Pero ayun po yung ginagawa ko, ginagamitan ko ng guarantee letter. Until now, gumagamit po ako ng guarantee letter. Tulad nito, 11,393. Sa ngayon po, wala po ang ganong kalaking pera, wala po ang cash na ganun. Itong cyclosporin ko ng Neural, itong CellCept ko, itong NeoBlock ko, nasa itong metoprolol, ang gamit ko po dyan, guarantee letter. So for 1 month, binibigyan po ako, nababawasan po ako ng magkano rin, 4,000, 5,000, umaabot din ng 10,000 or 9,000 na binibigay sa akin ng NKTI for 1 month. 11,000, nalilis ako ng 10,000. Ibig sabihin, yung 1,000, ayun lang po yung ilalabas ko na cash. Yung the rest po, is wala po sa NKTI, bibiling ko po ito sa Mercury. Yung 1,000 na yun, siguro meron lang difference sa presyo ng NKTI tsaka ng Mercury. Tapos, less pa ng PWD. So, yung sabihin, 1,000, siguro mga 800 na lang for 1 month ang gagastusin mo. Ganun po ang ginagawa ko. Lahat po ng mga kidney transplant
transplant or ng mga nagda-dialysis, alam na siguro yung ganitong proseso. Basta ang lagi nyo pong tatandaan, hindi masipag kayo, hindi matyaga kayo, kasi hindi naman po sa lahat ng oras gagamitan natin ng pera. Siyempre may guarantee letter din po. Again, sa mga gusto magpa-kidney transplant, sa mga nagda-dialysis na ayaw nilang magpa-transplant kasi yung gastusin, mapapayo ko lang po sa inyo, one at a time lang po, unahin nyo muna pong magpa-kidney transplant. Huwag nyo muna pong iisipin yung gamot kung saan kayo kukuha ng gamot. Kasi darating yung oras na matututo rin kayo kung paano humingi ng guarantee letter sa mga politiko. Huwag kayo matakot na wala kayong pera, huwag kayo matakot na hirap kayo, wala kayong trabaho. At time binata po ako nun, wala din po akong trabaho nun. Pero nakaya ko kasi may pamilya ako at syempre may diskarte ako. Kung po ang palagi kong sinasabi, diskarte lang ang kailangan. Basta ang unahin nyo magpa-kidney transplant, then after nyon, tsaka nyo na problemahin yung gamot nyo. Kung gusto nyo pa matuto, nood lang kayo ng mga videos ko, magtanong kayo sa akin, then comment nyo sa baba kung may matanong kayo. Sorry kung napahaba ko yung ganitong video, kasi gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kadali kumuha ng guarantee letter. Yung kasi medyo nagkakahirapan na sa guarantee letter kasi matatapos na yung taon. Sa next video, tuturo ko rin sa inyo yung mga ganong diskarte kung kailan nyo may malakas na guarantee letter at kung kailan nyo may mga wala. Na po, sana po may natutunan po kayo. At please po, papalo na lang po yung page ko, John Arbors. Then, pa-share na rin din tong video to para at least tutulungan nyo din po ako. Ingat po palagi and God bless po.